Ito ang Suzuki Raider R150 Fi. Isa sa pinakamabilis na sport underbone dito sa Pilipinas. Sa katunayan, tinagurian itong underbone king dito sa Pilipinas dahil sa mga napatunayan itong bilis. Kaya naman napakarami ang tumatangkilik sa motor na ito. At magpahanggang sa ngayon, marami pa rin ang nangangarap na magkaroon o makabili ng Suzuki Raider R150 Fi. Dahil bukod sa maporma na, talagang nasa kanya ang hinahanap mong tulin o bilis at nandun pa rin ang pagiging matipid sa gasolina. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na lang ba itong Suzuki Raider R150 Fi at kung magkano na lang ba ang minimum down payment nito kapag kinuha mo ng installment at ang magiging presyo ng kanyang installment price. Pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bumili ng Suzuki Raider R150 ngayong 2024. Nandito tayo ngayon sa New Nemar, San Jose, Iriga City at ayan, nasa harapan natin ngayon ang napaka-poging Suzuki Raider R150 Fi. Ang tawag sa kulay nito ay Metallic Matte Stellar Blue. Sa aura pa lang ng motor na to, masasabi mo na talagang mabilis ang motor na to. Talagang design for speed siya, design for aerodynamic at slim lang siya kaya kayang-kaya nitong tumagos sa malakas na hampas na hangin. Kaya naman sa mga drag race, madalas Suzuki Raider R150 kahit stock lang ang makina, pinanlalaban ang motor na ito. Ang makina nito ay 147.3cc, 4-stroke single cylinder at isa sa pinagmamalaki ng Suzuki, naka-dual overhead cam itong Suzuki Raider R150 Fi na ito at naka 4 bulbs. Then meron pa itong tinatawag na SEP o Suzuki Eco Performance. Then naka liquid cooled, fuel injected. Then of course ito ay naka 6-speed. At ang maximum power nito ay 13.6 kilowatts at 10,000 RPM with a maximum torque of 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa arangkada at sa top speed ng motor na to. Marami nang nagpatunay niyan kaya naman magpahanggang sa ngayon ay namamayagpag ang pagiging underbone king ng Suzuki Raider R150 na ito. Kahit yung carb type at itong Fi. At kahit malakas ang performance ng motor na to, nandun pa rin yung pagiging fuel efficient ito o pagiging matipid sa gasolina. Kumukonsumo lang ito ng up to 50 km per liter. Kaya kahit 4 liters lang ang kanyang fuel capacity, malayo pa rin ang mararating mo sa isang full tank nito. Pero hindi naman lahat ng bumibili ng Suzuki Raider R150 Fi ay mabibilis magpatakbo o mga kaskasero o mga racing. Talagang yung iba ay nagustuhan lang nila ang forma nito. Dahil pagdating naman talaga sa kanyang forma, talagang napakaganda, very sporty at modern ang kanyang design. Hindi naman kasi porket naka Suzuki Raider R150 ka ay entitled ka na magpa top speed o maging mabilis sa kalsada. Dahil pwede naman talaga itong pang chill ride lang o pang forma lang. Dahil kahit hindi mo na pormahan yung kanyang stock na design napakaganda na talaga. Kagaya dito sa kanyang front face, talagang napaka-sporty ng kanyang disenyo. Naka-LED ang kanyang ilaw kaya maliwanag ng stock na ilaw nito. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nandito na rin sa loob. Yung compact yung kanyang design, naka-bulb type yung kanyang mga turn signal lights. And dito sa gitna, meron siya ditong pinaka-DRL niya to o daytime running light. Ayan, maliit na ilaw dyan. Then maganda yung kanyang design, parang Batman. Tapos combination nitong logo ng Suzuki na naka 3D emblem dito sa taas. At ang ganda ng color combination nito, ayun, matte finish siya, parang navy blue yung kanyang kulay dito sa gitna. Tapos black dito sa magkabilaang gilid. Ayun, diba, sa harapan pa lang napaka-pogi na. At mas ma-appreciate mo yung pagiging sporty ng kanyang design kapag ka naka side view. Bagay na bagay ang color combination nitong kanyang color blue na fairings na matte finish. Dito sa kanyang mga decals sa color gold, bumagay sa kulay ng kanyang mugs na color gold. Nandito sa gilid meron siya dito mga decals sa Suzuki. Then naka-highlights dito ang Raider R150. Then dito makikita mo na rin yung specs ng kanyang makina. Ayun, diba, very stylish din yung design ng kanyang mga decals. Ayun, parang apoy kung titingnan mo dito sa gilid yung kanyang decals, no? Then meron siyang mga exhaust dito sa gilid para sa aerodynamic. Yan, dyan sisingaw ang hangin. Tapos dito sa gitna ang kanyang radiator. Then yung kanyang cowling, napakaganda din ang kanyang forma. Ayun, patulis ito. Bukod sa nakakadagdag forma, protection na rin ito sa makina nito para hindi basta-basta madumihan o maputikan. Then safe na safe din ang paa mo kahit ng back ride mo dahil meron itong heat guard dito sa kanyang tambucho. So hindi kayo mapapasok
piraso dyan. At bagay na bagay din yung kanyang forma, no? Color silver itong kanyang heat guard. Then meron pa siyang end cap dito sa dulo. At ayan, ang ganda ng design ng kanyang mugs. At bagay na bagay yung kulay nito na color gold. Kaya kahit hindi mo na papalitan ng kulay ito, sa stock na kulay pa lang ng kanyang mugs, napakaganda na. So hindi mo na kailangan ipa-repaint pa. Then pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong, dito sa harapan ay 70 by 90 by 17. At naka-tubeless na ang mga gulong nito. Sa likuran naman ay 80 by 90 by 17. Then sa suspension naman ito, naka-telescopic fork dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka-swing arm type or naka-monoshock. At pagdating naman sa braking system nito, naka-large diameter, 290mm ang kanyang disc brake. Kaya malakas ang stopping power nito. Tapos naka 2 piston caliper pa ito. Ayan, diba? Yun nga lang, wala pa itong ABS o anti-lock braking system. Regular braking system lang ito. Hindi pa tayo sigurado kung maglalabas din ba ang Suzuki ng naka-ABS dito sa Pilipinas o yung merong anti-lock braking system. Then pagdating naman sa kanyang upuan, ayun, saktong-sakto lang yung lapad nito. Magiging komportable ka din sa mahabang biyahe. Then naka-upright seating position naman ito kaya hindi ka rin mangangalay kahit nasa long ride ka. Pagdating naman sa seat height nito, 765mm lang. At kahit mga 5 flat ang height, kayang-kayang i-drive ang motor na to dahil napakakitid lang naman niya. Hindi ka mahihirapang abutin ang ground, hindi ka magtitip. Then mababa lang naman ang kanyang seat height. At ang maganda sa motor na to, very lightweight lang ito. 109 kilos lang. Kaya hindi ka talaga mahihirapang i-maniobra, i-double stand. At ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 150mm. Kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps, sa mga medyo baha na kalsada, hindi basta-basta abutin ang paa mo, hindi ka basta-basta madudumihan, at safe na safe ang makina mo sa mga debris, sa mga bato-bato, dahil hindi ito agad-agad aabutin. Ang wheelbase naman nito ay 1280mm. Then dito sa ilalim ng kanyang upuan, ayan, nandito yung kanyang gas tank. Ayan, kagaya na sabi ko kanina, 4 liters ang kanyang fuel capacity. Pero napakatipid naman ito sa gasolina dahil up to 50 km per liter ang kanyang fuel consumption. Then ayan, meron na siya dito mga libreng basic tools. Ayan, nakalagay na dyan. Then dito sa harapan, ayan, meron siya ditong storage. Ayan, meron siyang maliit dito na paglalagyan mo ng cellphone mo o gloves mo, kahit na ano. Ayan, kasyang-kasya dito sa harapan. Safe na safe din iwanan ang gamit dyan dahil nakalock yan. Ayan, susugian mo lang yan. Hindi na yan mabubuksan. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, naka fully digital display na ito kaya madali mong maiintindihan ang kanyang mga indicator. Meron pa itong gear indicator kaya hindi ka malilito. And very modern din yung design ng kanyang instrument panel. At safe na safe din itong i-park sa labas dahil meron itong shutter lock. Hindi ito basta-basta masusundot o mananakaw. Pagdating naman sa mga switches nito, dito ang kanyang headlight on and off. So hindi pa ito naka-aho o automatic headlight on. Tapos dito ang kanyang high beam and low beam switch at ang kanyang turn signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila naman ang kanyang electric push start at bukod sa kanyang electric push start, meron pa itong kickstart. At pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price dito sa New Nemar San Jose, Iriga City ay 119,400 pesos. At ang minimum down payment nila dito ay 9,900 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months or 3 years ay 5,806 pesos lang. Sobrang affordable lang. Meron ka ng napakapoging Suzuki Raider R150 Fi. Hindi ka na mabibitin sa performance, pwedeng pang-forma, pang araw-araw dahil matipid naman siya sa gasolina. Kaya masasabi kong sulit na sulit pa rin talagang bumili ng Suzuki Raider R150 Fi. Anyway, dito sa New Nemar San Jose, Iriga City, kapag ka bumili ka nito, mapaka-cash man o hulugan, meron sila ditong free half-face helmet. Yan, diba? So, pwede kang pumunta dito ng walang helmet at uuwi kang naka-helmet na. Kung nandito ka sa Iriga City or malapit ka dito, visit na lang kayo dito sa New Nemar San Jose, Iriga City. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa Suzuki Raider R150 Fi? I-comment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.